Ang crypto commentator na si Ginoong Julius Rose ay matapang na nagpahayag ng kanyang pananaw tungkol po kay XRP. Kung saan ay sinasabi po niyang ang mga taong hindi nagtuturo sa atin tungkol kay XRP ay posibleng inililigaw lamang po tayo. Ayan, sa pahayag na ito ay ipinapakita niya ang kanyang paniniwala sa potential ng XRP. Sa kabila po ng mabagal nitong pag-usad kumpara sa ibang malalaking crypto assets tulad ni Solana at Ethereum. Sa kasalukuyan po ay patuloy na umaasa ang XRP community na maaring magbago ang takbo nito sa hinaharap, lalo na't may mga balitang posibleng magkaroon ng pagbabago sa regulasyon sa ilalim po ng Trump administration. Ayan, aalamin po natin kung ano ang basihan ng pananaw na ito at kung may katotohanan ba sa mga sinasabing benepisyo ni XRP para sa mga investors. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Yan, ano nga ba ang sinasabi ng mga eksperto tungkol kay XRP? Itong si Ginoong Julius Rose, isang kilalang crypto commentator, ay naniniwala kung hindi ka ginagabayan ng mga tao tungkol kay XRP, marahil ay dinadala ka daw nila sa maling landas. Sa kabila po ng hindi maganda na performance ni XRP sa nakaraang mga taon, ipinamamalas pa rin ni Ginoong Rose ang kanyang kumpiyansa sa long-term potential ni XRP. Ngunit mahalaga rin na banggitin ni Ginoong Rose ang history ng pagpapahayag ng hindi tiyak na pananaw kay XRP. Nung ilang araw lang po kasi ang nakalipas ay sinabi po niya na hindi mararating ni XRP ang bagong all-time high niya ngayong taong 2024 at maaring hindi rin ito magtagumpay sa taong 2025. Sa kabila po ng kanyang mga negatibong pahayag, bakit niya biglang sinasabi na parang misleading ang hindi pagkilala kay XRP? Maring ito ay pahayag na may halong sarcasm o pagsubok na sa reaksyon ng mga investors. Ngunit sa kabila nito ay may mga analyst na naniniwala na may potensyal si XRP na muling makabangon, lalo na't nananatiling aktibo si Ripple sa mga innovation nito. Ngayon ay ano po ang kalagayan ni XRP kumpara sa ibang mga cryptocurrencies. Sa kasalukuyan, si XRP ay may 7.6% na pagtaas sa nakaraang linggo. Ngunit ito ay maliit kumpara sa pagtaas ni Solana at Ethereum na parehong nakaranas po ng mahigit 20% na pagtaas. Sa kabuuang performance nito ngayon, si XRP ay bumaba po ng 10% habang si Solana at ang Binance Coin naman ay tumaas ng halos 100%. Ito ang dahilan kung bakit may mga investor na nadidismaya kay XRP at nagtataka kung mayroon pa itong potensyal na patuloy na lumakas sa market. Sa kabilang banda, ang Ripple CEO naman na si Ginoong Brad Garlinghouse ay nananatiling optimistiko tungkol sa hinaharap ni XRP at naniniwala po siyang makakatulong ang isang crypto-friendly na administration sa US upang alisin ang mga hadlang sa paglago ni XRP. Inaasahan niyang ang posibleng pagbabagong dala ng bagong administration ni Pangulong Trump ay magbubukas ng mas maluwang na daan para kay XRP at sa iba pang mga cryptocurrencies. Ngayon ay ano po ang maaaring maging papel ng bagong administration ni Pangulong Trump sa pag-unlad ni XRP. Si Ginoong Garlinghouse ay may pag-asa na ang bagong pamunuan sa US, lalo na sa ilalim ng administration ni Pangulong Trump, ay magdadala ng positibong pagbabago sa crypto regulation. Si Pangulong Trump ay kilala sa kanyang pro-crypto na pananaw at may balak pong tanggalin si Ginoong Gary Gensler bilang SEC chairman na siyang kilalang kritiko ng crypto industry. Para po kay Ginoong Garlinghouse, ang pagsalungat ni Ginoong Gensler sa crypto ay naging hadlang para sa malinaw na regulasyon sa market ng US. Kung magiging mas crypto-friendly ang regulation, naniniwala po si Ginoong Garlinghouse na muling lalakas ang market at tataas ang kumpiyansa sa mga digital assets, partikular na po kay XRP. Ngayon ay ano naman po ang epekto nito sa atin bilang mga
Pinoy crypto trader at investor. Bilang isang Pinoy crypto trader o investor, ang pagkakaroon po ng maayos na regulasyon sa US ay maaring magkaroon ng positibong epekto sa global crypto market na magdadala ng mas mataas na kumpiyansa para kay XRP at sa iba pang cryptos. Kung magkakaroon po ng malinaw at patas na regulasyon sa US, maaring tumaas ang demand para kay XRP na magdudulot po ng pagtaas sa presyo nito. Magiging kapaki-pakinabang po ito para sa atin na mga Pilipino na nag-i-invest kay XRP dahil ang pagbabagong ito ay maaring magdulot ng mas matatag at mas pabor na market. Ngayon din, ang pagpapatupad ng malinaw na regulasyon sa ibang bansa ay maaring inspirasyon ito sa ating bansa dito po sa Pilipinas na maglatag din ng malinaw at patas na mga patakaran para sa crypto trading at investment na siyang magpapatibay ng tiwala ng mga Filipino investors sa industriya. Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi rito. Ang pananaw po ni Ginoong Julius Rose at ang kumpiyansa ni Ginoong Garlinghouse ay nagpapakita na bagaman hindi palaging mabilis ang pag-usad ni XRP, nananatili po itong may potensyal sa mahabang panahon. Ang crypto market ay puno po ng hindi inaasahang paggalaw at pagbabago, kaya't mahalaga pa rin ang pagiging maingat sa anumang investment, lalo na't hindi natin alam kung gaano katatag ang mga pangako ng regulatory bodies. Ngunit kung magtatagumpay po ang mga pro-crypto na hakbangin ang administrasyong Trump at kung magkakaroon ng malinaw na mga patakaran, maaaring makakita tayo ng positibong pagbabago sa market ng crypto sa kabuuan, kasama na po si XRP. At sa huli, ang pagsalalay ni XRP ay isang desisyon na dapat po nating timbangin ng mabuti. Ang mga pahayag po ni Ginoong Julius Rose ay isang hamon sa mga investor na nagmumuni-muni kung talagang si XRP nga ba ang sagot sa hinahanap nilang crypto investment. Kaya gaya po ng ibang mga investment, ang mahalaga ay maging masusi sa pagre-research at magdesisyon base sa iyong sariling pagsusuri at hindi lamang po sa opinion lamang ng iba. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.